May mga istrukturang itinayo noong sinaunang panahon na napakaganda ng pagkakadisenyo kaya ginagamit pa rin hanggang ngayon at ang ilan nga rito ay talagang kakaiba at pulido ang pagkakagawa. Kaya naman napapakinabangan pa rin ng napakaraming tao. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, narito ang 10 sa mga sinaunang gusali at istruktura na patuloy na gumagana hanggang sa kasalukuyan. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng top 10. Number 10, the Roman Bridge of Cordoba. Ang Roman Bridge ng Cordoba na kilala rin ng mga lokal bilang Puente Romano ay isang sinaunang tulay na tumatawid sa Guadalquivir River sa katimugang bahagi ng Spain. Itinayo ito noong unang siglo BCE sa panahon ng Roman Republic. Bahagi ito ng Via Augusta, ang pangunahing kalsada na nagdurugtong sa mga teritoryo ng Roma sa Hispanya. Mahigit 247 meters ang haba nito at may 16 na arko. Noong una, purong bato ang ginamit sa pagkakagawa at ito ang nagsilbing pangunahing tawiran sa ilog ng Cordoba sa loob ng halos 2,000 taon. Dumaan man ito sa ilang pagkukumpuni, hindi kailanman natigil ang pagiging gamit nito bilang daanan. Noong ika-8 siglo, muling itinayo ng mga Moors ang malaking bahagi nito at nagdagdag ng mga disenyo na pinaghalo ang istilong Romano at Islamic. Sa sumunod na panahon, ang mga autoridad noong medieval at Renaissance ay nag-ayos din dito, kadalasang ginagamit muli ang mga pundasyon at haligi ng mga Romano. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, nananatili pa rin ang malaking bahagi ng orihinal na Roman engineering, kasama ang ilang pundasyong suporta at struktural na bahagi. Sa mahabang panahon, ito ang pangunahing tawiran ng Cordoba, nagsisilbing ruta para sa kalakalan, paggalaw ng hukbo, at pamumuhay ng mga tao. Dito rin nakadugtong ang makasaysayang sentro ng lungsod, kasama ang tanyag na Great Mosque of Cordoba sa malalawak na sakahan sa paligid. Sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ang tulay ngunit para na lamang sa mga naglalakad upang mapreserba ito. Isa na itong mahalagang bahagi ng tanawin ng lungsod at simbolo ng koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan. May mga modernong hakbang upang maprotektahan ito laban sa pagbaha at pagguho at nilagyan na rin ng ilaw at mas maayos na daanan para sa mga turista. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, nananatiling buo ang orihinal nitong layunin bilang isang tawiran. Isa ito sa pinakamahabang nagsisilbing tulay na gawa ng mga Romano na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Number 9, the Hagia Sophia. Ang Hagia Sophia sa Istanbul, Turkey ay isa sa pinakadakilang obra ng Byzantine Empire at nananatiling buhay at ginagamit pa rin halos 1,500 taon matapos itayo. Itinayo ito sa pagitan ng taong 530 at 537 CE sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Justinian I at nagsilbing pangunahing katedral ng Constantinople sa loob ng halos 1,000 taon. Isa itong revolusyonaryong disenyo lalo na dahil sa napakalaking gitnang dome na may lawak na 31 meters. Mukha itong lumulutang sa loob dahil sa mga bintanang nakapalibot sa ilalim ng dome. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang gamit ng Hagia Sophia kasabay ng pagbabago ng relihiyon at politika sa rehiyon. Matapos masakop ng mga Ottoman ang Constantinople noong 1453, ginawa itong mosque at dinagdagan ng mga minaret sa labas. Noong 1935 matapos maitatag ang Republic of Turkey, isinailalim ito sa secularized at ginawang museo, kung saan makikita ng magkasama ang mga Kristiyanong mosaic at mga Islamic calligraphy. Ngunit noong 2020, muli itong ginawang mosque kahit bukas pa rin ito sa mga bisita bilang isang makasaysayang pamanang pangkultura. Sa kabila ng katandaan nito at ng madalas na lindol sa lugar, nananatiling matibay ang gusali. Ginamit dito ang napakalalaking bato at complex system of pentativer upang pangsuporta upang bitbitin ang dome. Ang mga pagkukumpuni at restoration sa paglipas ng mga siglo ang nagpapanatili ng kagandahan ng mga mosaic, marmol at iba pang detalye. Sa ngayon, nagsisilbi pa rin itong mosque kung saan regular na may mga panalangin. Ngunit higit pa rito, nagsisilbi rin itong tulay ng dalawang kultura, Kristiyano at Islamiko, at ng dalawang panahon, ang nakaraan at kasalukuyan. Isa itong pambihirang halimbawa ng isang sinaunang istrukturang nananatiling buhay at mahalaga hanggang ngayon. Number 8, the Arena of Nimes. Matatagpuan sa katimugang bahagi ng France ang Roman Arena ng Nimes, isa sa pinakapreserbang amphitheater ng mga Romano sa buong mundo. At ginagamit pa rin bilang pampublikong lugar ng pagtitipon halos 2,000 taon matapos itong maitayo. Itinayo ito bandang taong 70 CE sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Vespasian. Noong una dito ginaganap ang mga labanan ng gladiator, pampublikong palabas, at iba pang anyo ng Romanong libangan. Ginaya ito sa Colosseum ng Roma pero mas maliit ang sukat. May haba itong 130 meters at lapad na 100 meters at kayang magpasok ng hanggang 24,000 na manunood.
Ang hugis nitong kakaiba ay sinadya para walang sagabal ang tanawin ng mga manonood at may komplikadong sistema ng pasilyo, hagdanan at bumitorya o mga daanan palabas para mabilis makapasok at makalabas ang napakaraming tao. Gawa sa lokal na limestone, nakaligtas ito sa mga siglo ng panahon at paggamit ng tao. Matapos bumagsak ang Western Roman Empire, ginamit ito bilang depensa at kalaunan ay tinayuan pa ng mga bahay at kapilya noong Middle Ages. Noong ika-18 at ika-9 na siglo, tinanggal ang mga iyon para ibalik ang arena sa orihinal na anyong Romano. Ngayon, isa itong lugar para sa mga konsyerto, pista at reenactment ng mga laro ng Romano. Dito rin ginaganap ang bullfights tuwing taunang ferya ng lungsod, isang tradisyong nagsimula pa noong ika-19 na siglo. May mga modernong upuan at safety features na idinagdag, pero hindi na apektuhan ang orihinal na istruktura. At tulad noon, nagsisilbi pa rin itong lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao para sa mag-enjoy. Isa itong buhay na tulay sa pagitan ng sinaunang Roma at makabagong France. Number 7. The Roman Baths. Matatagpuan naman sa Bath, England, ang isa sa pinakamahalagang natirang kompleks ng paliguan ng mga Romano, ang Roman Baths. At bagamat limitado na ang gamit nito, nananatili pa rin itong gumagana halos 2,000 taon mula nang maitayo. Nagsimula itong itayo bandang taong 70 CE noong panahon ng pananakop ng mga Romano sa Britanya. Ginawa ito sa paligid ng mga natural na hot spring na may palagiang init na 115 degree Fahrenheit. Para sa mga Romano, banal ang mga bukal na ito, kaya inialay nila sa diyosang si Sulis Minerva at nagtayo ng malaking templo at paliguan. Kasama sa orihinal na kompleks ang malawak na Great Bath, mga silid palitan ng damit, mga pinainit na kwarto, at isang sopistikadong sistema ng tubo at daluyan na gawa sa tingga upang kontrolin ang agos ng tubig. Ginamit lamang ang natural na pressure at gravity para gumana ang daloy ng tubig. Sa paglipas ng panahon, pinalawak pa ang lugar at nagdagdag ng mas maraming paliguan. Ngunit nang bumagsak ang Roman Britain noong ika-5 siglo, tuluyang napabayaan ang mga paliguan at natabunan ng lupa at mga gusali ng medieval period. Muling nadiskubre ito noong ika-18 siglo at dito muling nakilala ang Bath bilang isang spa destination. Ngayon, isa itong historical site at museo kung saan makikita ang orihinal na paliguan, ang mga heating system o hypocaust at iba pang artifact. Bagamat hindi na pwedeng lumangoy sa mga sinaunang pool dahil sa conservation concerns, ginagamit pa rin ang parehong spring water sa malapit na Thermae Bath Spa, na nagpapatuloy sa tradisyong sinimulan ng mga Romano halos 2,000 taon na ang nakalipas. Isang pambihirang halimbawa ng sinaunang hydro-engineering na buhay pa rin hanggang ngayon. Number 6. The Parthenon. Siyempre, hindi pwedeng hindi mabanggit ang Parthenon, isa sa pinakatanyag na simbolo ng sinaunang Greece. Natapos itong maitayo noong 432 BCE sa ibabaw ng Acropolis ng Athens at nananatiling nakatayo bilang patunay ng husay sa arkitektura ng mga Griego. Inialay ito kay Athena, ang diyosa ng karunungan at tagapagtanggol ng Athens. Dinisenyo ito ng mga arkitektong sina Ictinus at Callicrates sa ilalim ng gabay ng bantog na iskultor na si Phidias. Gumamit sila ng mga advanced na prinsipyo ng matematika, tulad ng banayad na kurbada at mga optical correction para magmukhang perpektong symmetrical ang templo. Sa paglipas ng panahon, ilang ulit ding nagbago ang gamit ng Parthenon. Mula sa templong Griego, naging simbahang Kristiyano, at kalaunan ay mosque ng mga Ottoman. Noong 1687, nasira ito ng matindi nang sumabog ang mga armas at pulbura na nakaimbak sa loob dahil sa labanan ng Venice at Ottoman Empire. Kahit ganoon, nanatili pa rin ang malaking bahagi ng istruktura kasama ang ilang haligi bilang patunay ng tibay ng pagkakagawa. Simula 970s, nagpapatuloy ang malalaking restoration project para patatagin ang mga haligi, pediment at ibang bahagi gamit ang parehong uri ng marmol at katugmang materyales. Ngayon, isa itong aktibong archaeological site at mahalagang bahagi ng Acropolis. Paminsan-minsan, ginagamit pa rin ito para sa mga seremonyang panrelihiyon at nananatiling simbolo ng pagkakakilanlan ng mga Griego. Sa kabila ng lindol at pagkawasak, nakatayo pa rin ito bilang isang buhay na patunay ng kahusayan ng sinaunang Greek architecture. Number 5, the Pont Valentre. Ang Pont Valentre, isang pinatibay na tulay noong medieval period na tumatawid sa Lot River sa Cahors, France, ay isa sa pinakamahusay na halimbawa ng medieval military noong Middle Ages na nananatili hanggang ngayon. Itinayo ito mula 1308 hanggang 1378, mahigit 70 years, bilang tugon sa magulong kalagayang pampolitika sa ika-14 na siglo. Kahit ngayon ay tanyag bilang atraksyon para sa mga turista, hindi kailanman natigil ang orihinal nitong layunin, maging tawiran sa ilog.
Sa loob ng 7 siglo, nanatili itong gumagana bilang daanan at ngayon ay bahagi na rin ng modernong tanawin ng lungsod. Noong ika-12 at ika-13 siglo, isang maunlad na sentro ng kalakalan at pagbabangko ang Cahors. Ngunit hinati ng Lot River ang lungsod, isang biyaya para sa transportasyon ngunit kahinaan naman sa depensa. Ang tulay ang nagsilbing ligtas na tawiran para sa mga mangangalakal at biyahero at depensang harang kung may banta ng pagsalakay. May haba itong 172 meters, suportado ng 6 na matutulis na arko at 3 napakalaking square towers. Noon, may mga gate ang bawat tore na maaaring isara kapag may siege. Ang disenyo nito ay tipikal ng Gothic architecture noong ika-14 na siglo na pinagsamang tibay, depensa at kahangahangang ganda. Isa ring alamat ang bumabalot dito at ayon sa kwento, sobrang bagal ng pagtatayo, kaya nakipagkasundo raw ang master builder sa Diablo kapalit ng kanyang kaluluwa para matapos ang tulay. Ngunit nang matapos ito, nilinlang ng maestro ang Diablo at inutusan itong magdala ng tubig gamit ang salaan, at ito ay isang imposibleng gawain. Dahil sa galit, gabi-gabi raw tinatanggal ng Diablo ang isang bato mula sa gitnang tore. Noong ika-19 na siglo, idinagdag pa ng arkitektong si Paul Gaut ang ukit ng Diablo na may hawak na bato bilang alaala ng alamat. Mula 1867 hanggang 1879, dumaan ito sa malawakang restoration para ayusin ang mga nawawalang bahagi at palakasin ang pundasyon. Noong 1998, isinama ito sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Ngayon, pedestrianized na ito upang mapangalagaan at pwedeng lakarin ng mga turista tulad ng ginawa ng mga manlalakbay noong medieval period na may kasamang tanawin ng ilog at mga burol. Hanggang ngayon, nananatili itong sentro ng mga kultural na pagtitipon, pista at reenactments. Habang naglalakad sa ibabaw ng makalumang bato nito, mararamdaman ang bakas ng libu-libong mga ngalakal, peregrino, sundalo at ngayon naman ay mga turista at lahat ay pinagdugtong ng tulay na ito na nananatiling tapat sa layunin nito sa loob ng halos 700 taon. Number 4. The Basilica of San Vitale. Sa Ravenna, Italy, matatagpuan ang Basilica ng San Vitale, isa sa pinakamahalagang monumento ng sinaunang Kristiyanong sining at arkitektura ng Byzantine. Natapos ito noong 547 CE sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Justinian I. Hanggang ngayon, halos higit 1,000 taon na ang lumipas, isa pa rin itong aktibong lugar ng pagsamba. Noong ika-5 siglo, naging kabisera ng Western Roman Empire ang Ravenna dahil sa natural nitong depensa at lapit sa Adriatic Sea. Kahit matapos bumagsak ang imperyo noong 476 CE, nanatili itong mahalaga bilang sentro ng Ostrogothic Kingdom at kalaunan bilang upuan ng Byzantine rule sa Italia. Sa ganitong konteksto, itinayo ang San Vitale, isang kombinasyon ng tradisyong Romano at impluwensyang Byzantine. Pinakatanyag sa loob nito ang mga mosaic sa apse at choir. Makukulay at kumikislap na piraso ng salamin ang ginamit upang lumikha ng mga larawan ni na Emperor Justinian at Empress Theodora kasama ang kanilang mga kawal, cleric at korte. Hindi lamang mga larawan ng mga ito, kundi malinaw na pahayag ng kanilang kapangyarihan at basbas ng Diyos na nagpapakita ng mahigpit na ugnayan ng simbahan at estado sa pananaw ng Byzantine. Ginamit sa pagkakagawa ang magaang na brick na nagbigay daan sa mas mataas at mas maluwag na loob. Ang dome nito ay itinayo ng walang kahoy na suporta, isang patunay ng galing ng Byzantine sa brick vaulting. Pinalamutian din ito ng marmol at mga detalyeng inangkat mula sa Eastern Mediterranean na nagpapakita ng papel ng Ravenna bilang sentrong kalakalan at kultura. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ito ng mga fresko at altar noong medieval period, ngunit nananatiling buo ang pangunahing istruktura at mga mosaic. Mula ika-19 hanggang ika-20 siglo, ilang ulit itong inayos para tugunan ng pinsalang dulot ng panahon at maprotektahan laban sa humidity. Noong 1996, naisama ito sa UNESCO World Heritage Sites bilang bahagi ng mga early Christian monuments ng Ravenna. Ngayon, isa pa rin itong aktibong simbahan ng Romano Katoliko at sabay na destinasyon ng mga turista. Ang mga peregrino at bisita ay naaakit sa tahimik na loob nito, habang ang mga kumikislap na mosaic ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, tulad ng ginawa nila noong panahon ni Justinian. Number 3, Roman Theater ng Orange. Matatagpuan sa bayan ng Orange sa Timog France, isa ito sa pinakapambihirang halimbawa ng arkitektura ng libangan ng mga Romano. Itinayo noong unang siglo CE, malamang sa panahon ni Emperor Augustus, bahagi ito ng mas malawak na plano ng Roma para palaganapin ang kanilang kultura sa bagong nasakop na Gaul. Halos 2,000 taon na ang lumipas, ngunit nananatili itong isa sa pinakamagandang na preserbang gusaling Romano sa buong mundo. At higit pa roon, ginagamit pa rin ito sa orihinal nitong layunin, pagtatanghal at pagtitipon ng mga tao.
Ang bayan ng Orange, na tinawag noon bilang Arusio, ay naging colony ng mga Romano noong 35 BCE at tinitirhan ng mga veteranong sundalo mula sa 2nd Gallic Legion. Para sa mga Romano, ang mga teatro ay hindi lang basta libangan. Isa itong mahalagang kasangkapan para ipalaganap ang kanilang wika, kultura at tradisyon. Sa disenyo, makikita ang tipikal na arkitekturang Romano, ngunit may ilang lokal na adaptation. May sukat itong humigit kumulang 103 meters ang lapad at 37 meters ang taas at may semicircular na kabea o upuan na kasya ang nasa 5,000 hanggang 7,000 katao. Isa sa mga pinaka-nakakamanghang bahagi nito ay ang monumental na stage wall na tinatawag na Scaenae Fronts na umaabot sa halos 37 meters ang taas. Dati itong may maraming hanay ng haligi, mga rebulto at isang pangunahing estatwa ni Augustus mismo. Noon tampok dito ang iba't ibang pagtatanghal gaya ng dula, pantomime, konsyerto at seremonya. Karaniwang bahagi ito ng mga pistang panrelihiyon at sibiko, kadalasan nakatali sa imperial na pagsamba. Pero nang bumagsak ang kanlurang Imperyo Romano noong ika-5 siglo CE, tulad ng maraming monumento, napabayaan ito. Sa panahong medieval, naging mahalaga pa rin ito, ginawang tirahan at pinunuan ng mga kabahayan ng loob ng teatro. Muling nadiskubre at naibalik ang ganda nito noong ika-19 na siglo nang magkaroon ng malakas na interes sa mga sinaunang kabihasnan. Doon nagsimula ang malawakang pagpapanumbalik na sinuportahan ng gobyerno ng France. Ngayon, pinakatanyag ito sa taunang Opera Festival na dinarayo ng mga artist at manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kilala ito sa napakagandang acoustics, kaya halos hindi na kailangan ng malakas na sound system kahit sa malalaking pagtatanghal. Bukod sa pagiging cultural venue, isa rin itong mahalagang sentro ng archaeological studies tungkol sa buhay ng mga Romano sa mga probinsya. Ang Roman Theater ng Orange ay patunay na kapag naalagaan at naaangkop ang isang sinaunang istruktura, maaari itong manatiling buhay na bahagi ng modernong panahon habang nagbibigay ng napakalinaw na bintana sa nakaraan. Number 2, the Cloaca Maxima. Isa ito sa pinakamatanda at kamanghamanghang obra ng urban engineering noong sinaunang panahon. Itinayo noong ika-6 na siglo BCE, ipinagawa ito ng mga haring Etruscan ng Roma upang patuyuin ang mabababang bahagi ng lupa sa pagitan ng mga burol ng lungsod at gawing tirahan ang mga dating latian. Sa paglipas ng mga siglo, pinalawak at isinara ito ng mga Romano at tuluyan ng naging pangunahing bahagi ng kanilang sistema ng sanitasyon at kontrol sa pagbaha. At nakakamanghaman, hanggang ngayon, may mga bahagi pa rin ng istrukturang ito na gumagana at konektado sa modernong drainage system ng Roma. Noon, simple lang ang pakay, gawing mas matirahan ang sentrong bahagi ng lungsod. Nakasentro noon ang mga unang pamayanan sa Palatine at Capitoline Hills, ngunit ang lupain sa pagitan ng mga ito, na kalaunan ay naging Roman Forum, ay palaging binabaha ng ilog Tiber. Kaya't gumawa ng mga kanal ang mga sinaunang engineer upang ilihis ang tubig patungo sa ilog. Sa paglipas ng panahon, ang mga kanal na ito ay nilagyan ng mga bato at kalaunan ay tinakpan ng mga arko. Ang naging resulta, isang hybrid drainage at sewer system na daan-daang taon ang inuna sa panahon nito at nagbigay daan sa masinsinang urban na pag-unlad ng Roma. Gumamit ang mga Romano at Etruscan ng malalaking blocks ng matitibay na bato na pinagdugtong kahit walang semento. Ang mga ito ay bumuo ng matitibay na pader at barrel vaults na kayang tiisin ang matinding presyon. Dinisenyo rin ang mga lagusan na may bahagyang pagkahilig upang tuloy-tuloy ang daloy ng tubig, isang prinsipyo na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Pero dapat tandaan, hindi ito sewer system sa modern sanitary sense. Bagamat dinadala nito ang dumi palabas ng lungsod, magkahalo pa noon ang tubig ulan at basura ng tao, at diretsong dumadaloy ang lahat papunta sa Tiber nang walang anumang treatment. Gayunman, malaking hakbang ito tungo sa pampublikong kalusugan. Dahil dito, lumago ang Roma at naging isa sa pinakamataong lungsod ng sinaunang mundo na tinatayang umabot ng higit 1,000,000 tao sa tugatog ng kasaysayan nito. Maging noong Middle Ages, patuloy pa rin ginagamit ang ilang bahagi ng sistema, bagamat madalas lang itong muling matuklasan at nililinis tuwing panahon ng pagbaha o urban expansion. Sa kasalukuyan, konektado pa rin ang ilang seksyon nito sa drainage system ng Roma. Bagamat mas nakadepende na ang lungsod sa modernong sewer system, ang mga sinaunang lagusan ay ginagamit pa rin upang idaan ang tubig ulan at runoff patungo sa Tiber. May ilang access points na nakikita pa rin ngayon, tulad ng malapit sa Fountain of Juturna o sa pampang ng ilog kung saan lumilitaw sa bukas ang mga bato at arko ng mga kanal. Hindi lang ito pinag-aaralan bilang bahagi ng kasaysayan, kundi bilang huwaran ng matibay at napapanatiling infrastruktura, patunay na ang mahusay na disenyo ay mas tumatagal pa kaysa sa mismong kabihas ng lumikha nito. Ipinapakita nito ang praktikal na talino ng mga Romano na inuuna ang solusyon sa pang-araw-araw na problema.
Ang sistemang ito ang nagbigay daan upang lumago ang Roman Forum bilang sentrong pampulitika, relihiyoso at komersyal ng imperyo, at nagsilbing huwaran ng urban sanitation na sinundan pa ng mga sumunod na sibilisasyon. Hanggang ngayon, habang ang mga taga-Roma at turista ay naglalakad sa ibabaw nito nang hindi man lang namamalayan, patuloy na gumagana sa ilalim ng lungsod ang Cloaca Maxima. Tahimik ngunit matibay, gaya ng matandang kabihasnang nagtatag nito. Number 1, the Colosseum. Ang Colosseum na kilalang rin bilang Flavian Amphitheater ay matatagpuan sa puso ng Roma. Isa ito sa pinaka-iconic na monumento ng sinaunang mundo. Naitayo ito sa pagitan ng taong 72 hanggang 80 CE sa ilalim ng pamumuno ni na Emperador Vespasian at Titus ng Flavian Dynasty. Idinisenyo ito bilang isang dambuhalang lugar para sa pampublikong libangan. Halos 2,000 taon matapos itong matapos, ginagamit pa rin ito sa kakaibang paraan. Hindi na nga lang para sa mga laban ng gladiator o habulan ng mababangis na hayop, kundi bilang lugar para sa pagtitipon, seremonyang panrelihiyon, at iba't ibang kultural na kaganapan. Ang pagtatayo ng Colosseum ay nagsilbing malaking pagbabago sa arkitektura at buhay publiko ng mga Romano. Itinayo ito sa dating lugar ng pribadong lawa ni Nero na kabilang sa Marangyang Domus Aurea Complex. Para sa mga Romano, simbolo ito ng pagbabalik ng lupa sa mamamayan matapos ang labis na pamumuno ni Nero. Ayon sa mga mananaliksik, nakuha ng Colosseum ang pangalan nito mula sa isang napakalaking estatwa ni Nero na hango naman sa Colossus of Rhodes na noon ay nakatayo malapit dito. Tinatayang may sukat itong 189 meters ang haba, 156 meters ang lapad, at higit 48 meters ang taas at kayang maglaman ng humigit kumulang 50,000 hanggang 80,000 na katao. Ang hugis elliptical nito ay nagbigay ng malinaw na tanawin mula sa bawat upuan, samantalang ang komplikadong sistema ng pasilyo at hagdan na tinatawag na vomitorya ay nakatulong para makapasok at makalabas ang napakaraming tao sa loob lamang ng ilang minuto. Ginawa ang panlabas na pader nito gamit ang travertine limestone na sinuportahan ng radial walls at concrete vaults na pantay-pantay ang pamamahagi ng bigat. Kaya nananatiling matibay ito kahit pa ilang ulit ng tinamaan ng lindol. Ngunit marahil ang pinaka-advanced na bahagi ng Colosseum noon ay ang Hypogeum, isang maze ng mga lagusan at silid sa ilalim ng arena. Doon inilalagay ang mga gladiator, mababangis na hayop, at komplikadong makinarya tulad ng elevator at trapdoor na ginagamit para sa mga dramatikong paglabas sa gitna ng laro. Ang sahig ng arena ay gawa sa kahoy na tinabunan ng buhangin para sumipsip ng pinsala at magbigay ng kapit sa mga mandirigma. Dito ginaganap ang laban ng mga gladiator, pangangaso ng hayop at maging ang tinatawag na umakya o pinalabas na laban dagat kapag binabaha ang buong arena. Ngunit higit pa sa simpleng aliwan, nagsilbi rin itong propaganda para ipakita ang kapangyarihan at pagiging bukas palad ng mga emperador na nagpopondo ng mga palabas. Sa pagbagsak ng Imperyong Romano, tumigil ang mga laban ng gladiator noong ika-5 siglo CE at kalaunan ay ginamit pa rin ito para sa mga pangangaso ng hayop hanggang ika-6 na siglo. Kalaunan, nagsilbi itong kuta, puok-dasalan ng Kristiyano at maging tirahan ng mga artisan. Dahil dito, hindi ito naiwanan kundi nanatiling bahagi ng lungsod. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagkakaligtas. Pagsapit ng ika-18 at ika-19 na siglo, muling tumaas ang interes sa klasikal na kasaysayan kaya sinimulan ang pagpapatibay at konserbasyon ng monumento. Sa ilalim ng utos ng Papa, itinalaga itong sagradong lugar dahil pinaniniwalaang dito, pinahirapan at kinitil ang ilang Kristiyano. Kaya naman hanggang ngayon, tuwing Biyernes Santo, nagsasagawa ang Santo Papa ng Stations of the Cross sa loob ng Colosseum. Sa kasalukuyan, pangunahing nagsisilbi ito bilang tourist attraction at archaeological site na dinarayo ng higit 7 milyon katao bawat taon. Gayunpaman, ginagamit pa rin ito para sa piling konsyerto at kultural na aktibidad at maingat na pinapamahalaan para hindi masira ang istruktura. Sa madaling salita, ang Colosseum ay isang buhay na monumento, isang gusaling nilikha para sa isang layunin, iniwan, ginamit muli sa iba't ibang paraan at hanggang ngayon ay nananatiling mahalaga. Isa itong simbolo ng ambisyon ng imperyo, alaala ng kalupitan ng tao, banal na pook para sa mga Kristiyano at pandaigdigang sagisag ng kultura. Sa kabila ng lindol, pananakop at pagbabago ng panahon, nananatili itong patunay sa tibay ng sinaunang arkitektura at sa kahalagahan ng pagpapanatili nito. Isang lugar kung saan magkasabay na humihinga ang nakaraan at kasalukuyan at malinaw na malinaw ang impluwensya ng Roma sa arkitektura, engineering at pampublikong buhay